Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung kayo ba ay tinatamad ng mag-aral ng Korean language. Alam ko at pinagdaanan ko rin yan. Lahat naman ng nag-aaral ng Korean language ay dumadaan talaga sa ganyan. Lalong-lalo na at kapag ikay ay bumagsak sa exam ay mawawalan ka na talaga ng gana sa pag-aaral ng Korean language. Samahan pa yan ng mga personal na problema, lalong-lalo na sa pamilya. At isa pa dyan, may pinakamahirap dyan ay yung mismong kamag-anak mo, parang halos ayaw kang suportahan sa pag-aaral ng Korean language. Kasi hirap talagang mag-apply dito sa South Korea. Kaya parang sugal yung pag-apply dito. At walang kasiguraduhan. Pag bumagsak ka sa exam, maghihintay ka na naman ulit next year ng exam. Kaya yung nababalitaan ng iba, ng mga kamag-anak ninyo na mga ganyan nga, talagang minsan hindi mo rin sila masisisi. Katulad ng sa asawa ko dati, mag-i-exam ka, tapos magbabayad ka sa Korean language ng ganyang kalaking halaga, wala ka namang kasiguraduhan. Kaya hindi ko rin nasisi yung asawa ko noon, pero tinuloy ko talaga. Kasi alam ko, naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong pumasa sa exam. Kaya talagang ang ginawa ko noon, kahit nawawala na ako ng gana, kasi nga, sasabayan pa yan ng problema sa pamilya ko sa probinsya, tapos yung isa pa, yung anak ko noon, ay lagi talagang nagkakasakit. Yung anak kong panganay noon, isa pa lang ang anak ko noon, lagi siyang nagkakasakit. Kumbaga nawawalan na ako ng gana, kasi nga, iniisip ko din noon na pag bumagsak ako sa exam, ay hindi na ako pwedeng mag-exam ulit kasi overage na ako. Kaya pero hindi ako nagpadala sa ganun. Talagang itinatak ko sa isip ko na kaya kong exam at kaya kong ipasa. Kaya nag-aral akong mabuti. Maidagdag ko na rin kasi may ibang nag-comment do sa ibang video ko na nagkukwento lang naman daw ako, pero wala naman akong dyan. Wala nang problema doon. Kahit lahat naman tayo may karapatan na magsabi ng opinion. Sa akin lang, kung ayaw mong manood ng video ko, huwag ka na lang manood. At para doon lang ito sa may gusto na manood ng video ko. At kahit naman halos puro kwento lang ang sa video ko, may kwenta naman. Hindi katulad nung kwento na wala namang kwenta. Ang ikinikwento ko kasi para doon sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, na para maengganyo sila na mag-apply dito at para malaman nila kung ano ba talaga ang meron dito sa South Korea. Kapag may oras na may time talaga na tinatamad na akong mag-aral, ang iniisip ko lagi ay yung kahirapan sa buhay. Yan yung gawin ninyong inspirasyon. Ang sa akin nun ay inisip ko lagi yung kada sweldo ko. Pag susweldo ko, babayad ako ng utang. Tapos pagkabayad ko ng utang, kinabukasan, mangungutang na naman ako ulit. Kaya yung number one na nagbigay sa akin ng inspirasyon. Yung ganong style ng pamumuhay na nararanasan ko. Iniisip ko nun, bakit lagi na lang bang ganito ang buhay ko? Iniisip ko nun din na may pag-asa naman na hindi ko na ulit maranasan yung ganong buhay. Kaya nagsikap ako. Tapos pangalawa, yung talagang sa anak ko. Yung ginagawa kong inspirasyon yung anak ko. Na gusto kong mabigyan ng hindi naman yung marangya na marangya. Yung hindi siya hirap. At meron akong may maipamamana sa kanya. Kasi dati naman talaga ako walang wala. Nung nakaalis ako, puro utang talaga ako. Negative talaga. Wala talaga akong pag-aari nung umalis ako papunta dito sa South Korea. At kung tinatamad ka nang mag-aral ng Korean language, ito yung isipin mo. Gawin mong inspirasyon yung kahirapan mo sa buhay. Isipin mo na lang yung kunyari may utang ka. Paano mo yan mababayaran? At yung magulang mo, ibig sabihin kahit pa paano naman matulungan mo yung mga magulang mo. Isipin mo din na malaki talaga ang sweldo dito sa South Korea. Ibig sabihin yan, pag malaki ang sweldo, mabibili mo na yung mga gusto mong bilhin.
Number 1 dyan, ang lupa at bahay. Kailangan mo makapagpundar niyan. Napakasarap sa pakiramdam kapag ikay meron ng sariling lupa at bahay. Tapos isa pa, kunyari bibili ka ng gusto mong sapatos, mga relo, mga damit, mabibili mo na yan. Ito, yung pinaka-importanting itatak mo sa utak mo pag tinatamad ka ng mag-aral. Isipin mo na lang na ang solusyon sa lahat ng problema mo ay nandito sa South Korea. Pag nakapagtrabaho ka dito sa South Korea, ay masosolve na lahat ng problema na dinadala mo. Hindi naman siguro lahat. Yung problema lang sa pera talaga, yung masusolusyonan mo dito. Mahirap din kasi yung malayo ka sa pamilya mo, kaya nating tiisin yan para sa maginhawa na buhay ng pamilya natin sa Pilipinas. Katulad ko, talagang tinitiis ko. Pero hindi naman siya yung talagang grabe na homesick. Di katulad dati no na yung mga inabutang kong Pinoy dito wala pang video call. Tawag-tawag lang. Swerte na kami ngayon kasi may video call na. At nakakabawas ng homesick yung ganong pag makakausap mo lagi araw-araw yung asawa mo sa mga anak mo, nakakabawas ng lungkot yan. Yung inabutan kong mga Pinoy dito na dumating sila dito ay unang salta nila dito sa South Korea ay year 2005 o 2006. Wala pa daw wala pa daw video call nun. 'Di ba ang cellphone nun ay parang mga yung palang dikipad pa lang yung mga Nokia. Kaya puro tawag lang sila nun at wala talagang video call. Kaya ang hirap ng ganong sitwasyon. Kaya kayong mga nandyan sa Pilipinas na nag-aaral pa lang ng Korean language, kung sakaling makapasa kayo sa exam at makapunta na kayo dito sa South Korea, hanap kayo ng mapapaglibangan ninyo para kung kahit papano mabawasan yung lungkot ninyo na makita na personal yung pamilya niyo sa Pilipinas. Kahit hindi lang sa video call. Yung kasama ko ditong Pinoy ay humanap siya talaga. Mahilig pala siyang maglaro ng basketball. Kaya ayun, tuwing Sabado at Linggo, naglalaro siya ng basketball. Ako naman, pag yung di ako gumagawa ng mga video na pang-upload sa YouTube, ang ginagawa ko minsan ay naglalakad-lakad ako sa labas. Yun lang talaga yung hilig ko. Parang exercise na din. Isa pa, yung magandang libangan, yung hindi makakaperwisyo, yung hindi makakasira ng pamilya. Karamihan kasi dito, may mga couple na tinatawag May pamilya sa Pilipinas, nagkakaroon ng pamilya dito sa South Korea. Yan ang iwasan ninyo kasi dyan masisira ang mga pangarap ninyo. Iwasan nyo yan pagdating nyo dito. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.